Bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Yan, tinan mo. Napaka-importante sa kanila kay Gutesa. Bakit ba ito ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno natin ngayon? Pag-usapan natin. Gigi, importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniformed personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines. Ito ngayon ang usapin dito. Sabi ni Defensor, etong si Gutesa nasa kustodiya ng Marines. Ang sabi naman ni Browner, wala. Ang sabi rin ni Lacson, wala. Ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Diba? Kayo, ilagay nyo dyan sa comment section, sa tingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo? Pero higit pa roon sa tanong na yon, merong mas importanteng tanong. Mamaya. Itong si Gutesa. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Gutesa, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Gutesa. Ayan, para sa kay Browner daw, hindi niya alam, wala siyang personal knowledge dito sa lokasyon ni Gutesa. Yan, maliwanag yan Ang tanong siya kung meron bang violations. Kung totoo na meron ngang mga militar na kumukupkup dito kay Gutesa. Ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukupkup dito kay Gutesa. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ay pinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Yun. So dalawa yan. Illegal ba yung pag-aano kay Gutesa? Kung sakaling hawak ng Marines si Gutesa at pinoprotektahan. Kung for protection purposes, okay lang yon, legal. Pero kung para pigilan siya magbigay ng testimony, maraming mananagot na Marines. Yan po according to Browner. Naritong pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Gutesa. But let me make it clear na wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no? Para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa korupsyon. Higi para sa kaalaman ng mga kapatid natin, itong si Gutesa, una siyang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung ang chair pa ay si Senador Marcoleta na nagpakilala bilang dating staff ni Congressman Ito issue dyan. Sabi nga ni Lacson, kasinungalingan. Fakery ang tawag dito ni Lacson. Wala daw, hindi daw di umano hawak ng Marines. Okay, hindi raw hawak ng sundalo. Pero si Browner mismo, sabi niya, hindi niya alam, wala siyang personal knowledge kung hawak nga siya o hindi. Pero halimbawa na lang, malay ninyo, andito si Gutesa sa ilalim. Gutesa, labas ka nandiyan, Gutesa. Sa tingin niyo, aamin ako. Nandito si Gutesa. Di ba? Kaya nga mo tinago Kasi para proteksyonan. Dahil alam mo, may danger sa buhay ni Gutesa. Hindi mo naman itatago yan kung alam mong safety yan. Di ba? Ibig sabihin, pinoproteksyonan siya ng kasamahan niya. Loko-loko ba yung mga Marines para sabihin, ay di, tinatago namin. Yes, pwedeng alam nyo na tinatago namin, pero hindi namin naaminin. Naiintindihan? Normal yun. Kasi pag inamin mo, ipalalabas sa'yo. Di kawawa, nilaglag mo yung tao mo. Kaya mo nga tinatago kasi pinoproteksyonan mo Di ba? Alam mo, yayariin Bakit mo aaminin?
Tinuman tong mga to parang tanga eh. Kasi yun ang sinasabi nila. Di ba? Hindi namin hawak. Ganon. Saldico, siya raw yung sinasabing naghahatid ng pera sa bahay ni dating House Speaker Romualdez na kung matatandaan natin, itinanggi rin naman ng mga nasabing kongresista yung kanilang involvement dito sa sinasabing anomalya. Sa panig naman ng Navy, itinatanggi nila na kinukupkup ng Marines etong si Gutesa. Ganyan din ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Base daw sa mga impormasyon na nakuha niya, wala sa kampo ng Marines etong si Gutesa, kaya tigilan na raw sana yung pagkakalat ng mga ganitong peking balita. Ayan, fakery. Ayan yung sinasabi natin. Ito ang tanong dyan. Bukod sa aaminin ba yan ng Navy o Marines o kung sino mang tao, sabi ko nga, kung tinatago ko, aaminin ko ba? O di ba? Malay mo, andyan si Gutesa. Hello, Gutesa. Shot tayo mamaya. Di ba? Malay mo. Pero ito ang tanong dito. Bakit ba obsessed ito si Lacson kay Gutesa at saka doon sa notaryo? I mean, nakakahalata na ako sa iyo, Pinky. Parang pinoproteksyonan mo si Tambi. Ikaw ba ay sumasahod kay Tambi? Hindi, ako ay nagtatanong lang ha. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero yung galawan mo, medyo kakaiba. Naka-fix ka ron. Isipin mo. Sinabi na dapat si Tambi at saka si Saldi ang pinapadalahan ng pera. Pero ang gusto mong imbestigahan, si Gutesa. Kung sino-sinong gusto mong imbestigahan. Hindi si Tambi at saka si Saldi. Anong nangyari sa'yo, Pinky? Tapos ano ka, di ba? Uniform ka. Naging chief ka pa before. Okay? Ikaw ay parte ng pulis. Mataas ang iyong ranggo. Parang medyo katangahan na tatanungin mo at sa tingin mo aamin sila na tinatago nila. Of course, hindi nila gagawin yun. Parang wala ka namang intelligence niyan. Di ba? Hindi po pwede. Ito si Lacson, parang hindi niya naiintindihan yung galawan dyan. Diba? Sabi ko nga, may danger. Alangan namang ilaglag nila yung kasama nila. Diba? Ang tanong dito kasi, alam mo na, ikukumpara ko to sa vlogger. Ito, observe nyo tong mabuti ha. You will know them. Bakit? May mga bumabanat kay Bongbong, pero hindi binabanatan si Tambi. Pero DDS daw siya. Ingat tayo doon. Wala po tayong pinagbibintangan. Kayo po ang observe. Meron naman na DDS daw, binabanatan si Tambi, pero hindi mabanatan si Bongbong. Observe them. Ako naman kasi observant lang. So tinitingnan ko si ganito ba? Sabi ko parang parang nasa kampo ni Tambi. Ang pinagkaiba lang ni Lacson at saka yung mga vloggers na ganun, ay sinasabi nila DDS sila. Si Lacson, hindi niya sinasabing DDS siya. Pero nakakapagtaka. Masyado siyang mainit. Masyado siyang obsessed kay Gutesa at saka dito sa notaryo. Kaduda-duda na yan eh. Ito pa. Tingnan nyo to. Ha? Ito pa. Pakinggan po natin ha. Galawang Pinky. Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Di ba? Okay. Kumuha pa ng CCTV. Kung sinong sumundo kay Gutesa dito sa Senado. Diba? So talagang parang, teka, sinong nagbulgar? Sino ang tumulong kay Gutesa para ibulgar si Tambi at saka si Saldi? Parang ganun ang dating. Di ba? I mean, yan ang dating sa taong bayan. Even sa akin, yan ang dating. Na si Lacson, pinoprotektahan si Tambi. Dahil init na init siya eh. Dahil nilaglag niya si Tambi.
na nagdi-deliver sila sa bahay ni Tambi. Alam mo yung, again, iilan lang naman ng political vlogger ni Tambi, di ba? Karamihan dyan yung mga hindi naman political vlogger kinuha niya kasi wala silang makuha ang political vlogger eh. Dahil hirap eh. Laglag talaga si Tambi. Yung ugali nitong si Lacson, talagang parang yung political vlogger na babae, yung pa-English-English na Bisaya. Parang ganyan. Parang pinoproteksyonan talaga si Tambi. Yeah? So gusto niya malaman, teka muna. So kung malaman mo, sino sumundo kay Gutesa, ididiin nyo? Which is si Marcoleta? Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bali sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, kasi pagpasok, doon pa sa lang guard, kasi maraming pirmahan. pirmahan. You have to So, check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, Ito si Lacson, parang ginagamit na espiya. O, tingnan mo nga, kaninong bata yan si Gutesa? Dahil nilaglag ako niyan eh. Di ba? Parang ganun, di ba? Nilaglag ako niyan. Nilaglag niyan si Tambi. Nilaglag niyan si Saldi, di ba? Tignan mo nga. Trabaho ba ng senador yung kumuha ka ng CCTV? Trabaho ba ng senador yun na parang nakaprotect ka kay Tambi? Pare-parehas kayo ni Ombudsman. Isipin mo si Ombudsman, Boying. Ang focus, yung Parmali. Bubuksan pa raw yung patungkol kay BP Sara ng impeachment. Yung mga ganun ba? Ang problema natin, nasa ghost projects. Hindi kayo nakakatulong to si Ombudsman. Ito rin si Pinky. Yung imbis na tumutulong para isiwalat yung mga magnanakaw, yan ang ginigipit ninyo. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Bakit yaan ang ginigipit nyo? Tumutulong yung tao. Hindi mo trabaho yan. Hindi trabaho ng senador mangunguha ng CCTV. Hindi mo trabaho ipagtanggol at proteksyonan si Tambi di umano. Di ba? Malinis po kasi si Gutesa eh. Bakit? Hindi naman siya obligado mag-testify. Tinaya niya lang yung sarili niya rito. Yung buhay niya at yung buhay ng pamilya niya, itinaya niya dito. Hindi naman siya nagnakaw eh. Hindi siya guilty katulad ng ibang kontraktor. Hindi siya guilty katulad ng ibang DPWH. Wala siyang papakinabangan dito. Kung hindi magserbisyo lang sa taong bayan.